Kumusta ang thesis? Ikaw ba ang naka-assign sa part na significance of the study? Nako, madali lang yan. Sa video na to, magbibigay po tayo ng template at techniques na pwede nyong sundan. At magpapakita rin tayo mamaya ng actual example sa manuscript. Makikita mo, wala pang isang oras, tapos mo na yan. Baka nga 10 minutes pa lang, tapos ka na. Hi, this is Carl Season, and welcome to our YouTube channel. Kung hindi ka magaling sa isang bagay, ang ibig sabihin lang nun, magaling ka sa ibang bagay. Sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, ako po si Carl Season, a licensed professional teacher major in English, and I am uploading educational and motivational videos for you. Nagsishare po tayo ng tips na magagamit sa school, sa pag-aaral ng English, sa pagsusulat ng thesis, sa pagtitake ng licensure examination for teachers, at marami pang iba. Kaya kung gusto niyo po ng ganyang klaseng content, hit the subscribe button and the notification bell, and always feel free to share our videos sa iba. Para saan ba ang significance of the study? Nililista natin dito ang mga taong makikinabang sa research nyo. Kaya ang sasagutin mo lang na tanong ay, sino ba ang mga taong makikinabang pag nakandak nyo na yung study? Kahit 5 persons or group of persons lang, pwede na. Maglalagay lang tayo ng kahit 1 to 2 sentences na mag-e-explain kung paano sila makikinabang. Madali lang, di ba? O, doon na tayo sa actual example. Now, magpapakita po ako sa inyo ng actual example na mula sa research namin nung college. By the way, ang thesis po na ito ay naipresent namin sa isang international conference hosted by Thailand. And kasama rin po itong paper namin na naipublish as part of the proceedings ng conference. Kaya, huge shoutout po sa lahat ng mahuhusay at masisipag kong thesis mates. Sana yung sa inyo masisipag din. Oh, like and subscribe ka na. Baka di ka pa rin nakalike at nakasubscribe. So ito po yung title ng aming thesis, English Language Proficiency Curricula in Southeast Asian Countries. Tapos ito po yung ating mga mahuhusay na thesis mates. Shoutout po sa inyong lahat. Ngayon, dito na po tayo sa sample ng significance of the study. Meron lang tayo muna dito ang pinaka-introductory paragraph na pinaliwanag lang natin yung pinaka-general significance o yung ambag ng study natin sa lipunan. At pagkatapos, meron tayo ditong introductory, again, phrase or pinaka-statement para sa ating mga list of beneficiaries. Nakalagay dito, this research would then be specifically significant and beneficial to the following. Ano po yung una? To the researchers. Kadalasan lagi pong ito yung una talaga. Kayo mismo as a researcher or as a group of researchers, ano yung maitutulong ng study ninyo sa inyo? Ngayon, dito po sa kaso namin, ito yung nilagay naming paliwanag. As students taking BSED English, this study will help the researchers, kami po yun, become more aware about the English curricula in Southeast Asian countries. As future English teachers, the researchers can also develop their own teaching approaches as they examine the different English curricula. Diba? Dalawang sentence lang pero malaman and okay na yun. Ano yung isinunod po namin? To the students. Siyempre, makikinabang din talaga sila. Bakit? Makakatulong sila para magkaroon ng, makakatulong yung study na to para magkaroon sila ng motivation na i-improve pa yung kanilang English skills. Ganoon din sa mga teachers para ma-enrich yung kanilang pedagogical reservoir. Ibig sabihin, yung kanilang teaching strategies. To the society din, syempre kapag magagaling ang mag-English ang mga tao sa isang lipunan, pwede tayong mas maging globally competitive sa ibang mga bansa. Ano pa? To the Philippine education sector, syempre kapag nakita nila yung magagandang features ng curriculum ng ibang countries, pwede rin nila yung i-adapt. Ganon din sa English curriculum developers, di ba? At sa Southeast Asian countries in general. Kasi magkakaroon sila ng chance para pagkumparahin yung English curricula ng Southeast Asian countries, kung ano yung pwede nilang mga i-adapt ng mga policies sa kanilang government din naman para mapasulong nila yung kalidad ng kanilang English education. Yun lang. Diba? Simple lang. Kung mapapansin nyo po dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yung nilagay namin. Pero kung kahit hanggang 5 lang, pwede na po yun. Kung mapapansin nyo lang po, lagi nauuna yung researchers, tapos papalaki po yan, no?
Kumbaga parang yung pinakamaliit muna, yung pinakakonting grupo of students muna, group of persons muna na makikinabang. Halimbawa, inuna natin yung students. Sumunod teachers, lumalaki po yan. Sumunod society, di ba? Papalaki. Tapos, Philippine education sector. So, ibig sabihin, Pilipinas na education sector. English curriculum developers, hindi lang yan sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa, di ba? Mga education sector sa Southeast Asia, ibig sabihin yan. Tapos, yung government na mismo ng Southeast Asian countries. So, papalaki po. So, ganun din yung pwede maging arrangement ninyo ng beneficiaries. Pwedeng mauuna yung pinaka-konti hanggang sa papalaki. Hanggang sa society, hanggang sa public, hanggang sa buong mundo. Kung may ambag din talaga sa buong mundo yung inyong research. Ayos! Astig, di ba? Kung kailangan niyo pa po ng tips para sa ibang parts ng research manuscript, punta lang po kayo dito sa ating YouTube channel. Marami po tayong videos na step-by-step tutorial. Mula po yan sa pag-iisip ng title, ng topic, ganun din sa pagsusulat ng Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, hanggang sa defense nyo. At kung nakakatulong po sa inyo ang ating videos, don't forget to hit the like button and the subscribe button. Pindutin mo na rin ang bell para lagi kang updated kapag may bago tayong upload. I-share mo na rin yung video natin na to sa inyong mga kaklase at kaibigan dahil ang sabi nga, sharing is caring. Again, this is Carl Season and see you on our next video.